hindi kasalanan ng plastic. Hindi naman buhay ang plastic. Yeah. Tama. Hindi naman problema ng plastic. Tayo yung source ng problem. So, dapat magkaroon tayo ng new NIMBY. Okay. Ang new NIMBY naman ay now in my backyard. Restore TV, the podcast. Hello, Eco Heroes! Welcome back sa Restore TV. Today, nandito tayo sa Taipan Place, kung saan gusto nating pag-usapan ngayon yung iba-ibang mga paraan para gawing mas malinis at mas sustainable ang ating paligid. So, ngayon kasama natin si Attorney Dwight Ramos, Commissioner ng National Solid Waste Management Commission o NSWMC, ang ahensya ng gobyerno na nangunguna sa waste management at plastic reduction sa bansa. Attorney Ramos, good afternoon. Hi, good afternoon. And thank you for having me today. Okay. Gusto natin mapag-usapan kung paano nakakatulong yung batas, yung gobyerno, and yung different sangay din ng gobyerno para sa mga solutions natin o mga solution sa lumalalang problema natin sa basura, particularly sa plastic waste. So, sir, baka po pwede nating i-introduce din ulit sa ating mga audience po sa Restore, kung ano po ang role natin sa National Solid Waste Management Commission, Yes. and kung paano po kayo napunta dito sa sa industry na to. Yeah, okay. So first of all, good day sa ating lahat, and thank you for this opportunity to be with you and to be talking with you. Of course, this is a very timely conversation na nakikita ko because tulad ng sabi mo, lumalala ang ating problema. It's an age-old problem, yung ating mga basura, waste management, plus of course marami ring changes at marami rin tayo kailangan gawin para makatulong sa problema na yan. But to start off, talking about the National Solid Waste Management Commission, it is actually a multi-sectoral, multi-agency body of the government under the Office of the President, which was created by Republic Act 9003. And would you believe na 25 years old na ang RA 9003, and so yung National Solid Waste Management Commission, I can say 25 years old na rin yan, magulang na, but we are still faced with the same problems. So anyway, the National Solid Waste Management Commission is the main agency that is tasked to oversee the implementation of the law creating it, which is Republic Act 9003, and which means mandating or legislating yung ecological solid waste management. So ito yung ating basis. It's very important because in every endeavor, of course, kailangan may basis yan. At ang pinakaunang basis for a country like us is of course the rule of law. Ano ang sinasabi ng batas? At ang sinasabi ng batas ay dapat when we talk of managing our waste, it must be ecologically managed. And that being said, of course, maraming prescription. The law mandated a lot of things that should be done, not only by the people, but most importantly by the agencies that are tasked to implement the law, like the DNR, local government units, and all other agencies sa government. And dapat ma-implement yung batas at masundan yung kanyang mga alituntunin, which at the end of the day is probably the best way which we can manage our waste. Okay. And ilan dyan, of course, number one is the segregation at source. Na I don't think ginagawa na natin lahat, but it's very important na pag-usapan natin yan ngayong hapon. And just to go to your last question, how did I get here? Well, matagal na rin ako rito sa waste management industry, and that's the reason why I became a commissioner of the National Solid Waste Management Commission, dahil sinasabi ng bagong batas, may bagong batas tayo ngayon, yung EPR law, which amended RA 9003. It added more commissioners from the private sector who are involved or who were involved or who are
doing work in the environment industry, particularly in solid waste. Kaya yun yung naging expertise ko, kaya ako napunta dyan. But you might think, anong ginagawa ng abogado dyan? Di ba dapat mga engineer yan? Opo. Sige nga po, sir. So that's a basic question that Opo. I'm always asked. But also because the solid waste management problem in the country, I can say, nag-umpisa yan or nangyayari din yan because of legal entanglements. Nagkaroon ng mga legal problems. Noong about more than 25 years ago, nagkaroon ng bidding for the facility that will service Metro Manila. Unfortunately, nagkaroon ng mga kaso regarding the bidding, and so kami mga lawyers were asked to come in order to provide some solution. Yes. At nung maintindihan ko, ay doon na-involved na ako sa Doon sa na po solid waste. So, nagtuloy-tuloy. doon napunta, kaya ako involved I see. ngayon as a lawyer dito sa solid waste. Pero tama nga po, sir, no? So, hindi, yung problema natin sa solid waste, hindi na lang siya para sa isang discipline lang. Mukhang marami po talagang aspeto na kailangan tignan ng bawat isa. Kesyo engineer man o baka mga communication specialists, mga sociologists even, no? So, siguro pupuntahan natin, sir, yung parang na-experience natin sa National Solid Waste Management Commission, no? Sabi niyo po, turning 25 po ang commission dahil 25th year anniversary na ng law na gumawa nito, which is yung RA 9003 nga po, no? Dun sa 25 years, I'm sure marami pong nangyari, maraming nagbago. Lalo po ngayon, may dumaan na pandemic pa, tapos na-amend pa siya through the new law, the Extended Producers Responsibility Act, no? So mamaya pupuntahan din natin yun, sir. Pero base dun sa inyong experience, yung inyong immersion dito sa industry at inyong involvement sa commission, ano po sa tingin nyo yung current na kinakaharap na challenge ng commission and natin as Filipinos when it comes to solid waste management? Yeah, ang kinakaharap talaga natin at pinaka-basic at pinaka-malalang problema, I would think that we all have to resolve or we have to solve together as Filipinos is, of course, yung discipline. Yung discipline of kahit simply complying lang with the provisions of the law. Yung sinasabi natin segregation at source. So, mandated by the law yan at tama naman yon kasi dapat paghiwalayin yung nabubulok, di nabubulok, yung recyclables, dalhin natin sa mga upcycling companies, gawin natin bagong produkto para sa circular economy, at sana yung mapupunta sa landfill o sa mga waste treatment facilities natin ay yung talagang residual waste na lang. Yung talagang hindi na mapapakinabangan, which kung pag-aaralan natin, kasi meron tayong tinatawag na waste characterization survey naman yan, nakikita natin na dapat maliit lang yun. That should only be 5%. Pero syempre, dahil hindi natin sinusunod yung batas, hindi tayo nagpa-practice, wala tayong discipline of handling our waste very well, mas marami tayong naitatapon. Pati yung dapat hindi maitapon at pwede pa maging resource, they end up in the landfills. They end up being thrown away. Sayang naman talaga. At tayo, ang dami pang naghihirap, ang dami pangangailangan, pero nagiging wasteful din tayo. So, at the end of the day, I think yung talagang pinaka-biggest challenge really is convincing the people, have behavioral change to do our own share para we can manage our waste properly and not throw away those that can still be restored, those that can pwede pang pakinabangan, at mabigyan natin ng chance na pumasok sa circular economy. Tama. Sige po, sir. So maganda po yung nasabi niyo, sir, no, yung pag-convince sa mga tao po na mag-participate ngayon sa usapin ng circular economy. Yes. And at the very least makinig na sa panawagan ng batas na Yes. mag-segregate at source. Siguro as refresher po sa ating mga audience, ano ba yung mga categories natin ng waste na dapat nilang tandaan? Yeah. Actually, depende yan sa kaya nating gawin. Pero basic lang, para sa akin lang, nabubulok lang at di nabubulok. Tama, Di ba? tama. Compostable, sa recyclable,
And then, yung mga talagang hindi na mapakinabangan, yung residual. Tama. Yun na lang. Opo. Diba? Just to start something and just to start with something. Opo. Pero kanina lang, we were in a meeting talking with some Japanese people. Alam mo ba na sa Japan, 14 categories Wow. ang Wow. segregation nila, and they are able to comply. Opo, sanay sila. Sanay sila because yung tao nagpa-participate mismo. Okay, so anyway, hindi naman tayo Japanese. So, Pilipino tayo. Tama. O pagbigyan na natin. Yung tatlong category lang na yun, nabubulok, di nabubulok, at yung residual. Opo. Yun lang. Para yung nabubulok, ay syempre, compostable yan. Dalhin natin sa mga composting site. Mag-compost tayo sa bahay, may garden tayo. Gawan natin ng pamamaraan yan. Hindi na natin ihahalo sa hindi nabubulok. Kasi yung hindi nabubulok naman, pag hindi nahaluan ng nabubulok, ibig sabihin, mas malinis yan. Tama. Mas madaling dalhin sa recycling facilities, whether flexible yan o hard plastic. Marami na kasing gumagawa ng recycling, upcycling. O, pwede nating dalhin sa kanila. Pero kung dinala mo sa kanila na nahaluan ng nabubulok, na dumihan, hindi na feedstock yan na pwedeng gamitin nila sa maraming tama. proseso po, no? Marami pang proseso at mas mahal. Opo. So, para matulungan natin ang mga industries at yung government sa gumagawa ng mga kaparaanan, simple lang. Nabubulok, di nabubulok, paghiwalayin, at yung mga residual na lang talaga ang itatapon natin para kunin ng basurero. Opo. Sir, idugtong ko lang, no? Minsan kasi ang messaging na nakikita natin sa ibang mga, sabihin natin sa mga schools, sa mga, let's say, communities, no? Minsan ang messaging ay basa tsaka tuyo na mga basura. So, yun din po ba, sumasang-ayon din po yun dun sa mga categories na gusto nating ituro sa mga tao? Well, in a way, kasi pag sinabi mong basa, siguro yun yung compostable, yun naman yung nabubulok. Diba? Tapos yung dry waste, yun naman yung hindi nabubulok. Siguro ganun yung ano niya. But tama ka, at some point in time, para tama yung messaging natin at saka tama yung naiintindihan ng tao, ay dapat mapag-usapan din natin talaga yan at ipakita sa tao kung paano talaga mag-segregate ng tama. Diba? Pagka sinabi ba sa school na basa at di basa, tama ba yun? Tama ba yung messaging na yun? Baka dapat, you're right, tingnan natin yan. Kasi nalilito ang tao, baka instead na maitabi sa tama, ay kasi pwede rin namang yung compostable. Kunwari, yung balat ng saging, di ba? Pwede naman dry, hindi basa. Di ba? Baka malilito yung bata, dadalhin niya sa recyclables yun. Pero at the end of the day, sa totoo lang, dahil compostable yon, ay dapat dito siya sa iba pang basa. No? Iba pang basa. Pero baka hindi lang siya basa. Dapat compostable talaga, biodegradable. Yun and I think yan, malaki maitutulong nyo dyan. Especially with social media, with discussions like this. Baka at some point in time, bibigyan ko kayo ng ibang guest. Kasi may mga expert dyan at ipapakita niya talaga kung ano yung tamang pag-segregate. Para yung tao naman hindi nalilito. Sige po. So for the record na po, no, linawin na natin, at least 3 categories. Biodegradable o compostable, yun yung term natin. Tapos yung isa yung non-biodegradable, di nabubulok. Tapos yung isa yung recyclables. Tama ba, sir? Well, yung recyclables kasi pwede kasama na doon sa di nabubulok yan. Okay, kasi yun naman di nabubulok sa mga technology na lumalabas ngayon. Kahit yung mga flexi plastic, pwede na niyang ma-recycle din yan, ma-upcycle. Diba? Yung pangatlo lang is yung residual. Yun na talaga yung hindi mo na mapapakinabangan, madumi na, at yun na lang sana ang dadalhin ng ibibigay natin sa basurero. Okay. Diba? Okay. Kasi na-separate mo na O di yung compostable, i-compost mo na, o dadalhin sa composting plant. Yung recyclable o yung non-biodegradable, dalhin na kung saan. And then yung ibibigay sa basurero, sa truck, yun na lang residual waste. So yun na po yung mga basang plastic na hindi na kayang linisin. Correct. Yung mga
siguro yung mga medyo hazardous ng medical, yung mga face mask, yung mga ganyan. Yes, yung mga face mask ganyan, medical waste, may separate. sariling rule Okay, yan. okay. Especially during the pandemic, nagkaroon naman tayo ng mga specific rules. Pero, kunwari, diaper. Diaper, Yeah, ayan. yeah. Mga ginamit sa personal care, Yes, no? yes. Opo, Yan, mga tissue, ganyan. Ganyan, oo. Okay. Sige po, sir. Punta naman tayo, sir, dun sa EPR, no? Sa Extended Producer's Responsibility Act. So, para dun sa hindi pa nakakaalam, yun nga, sabi ni Commissioner, meron tayong amendment sa RA 9003, which is, ngayon is RA 11898 naman. 11898. So, ngayon, sir, with the EPR, yung pagkakaroon niya ngayon, which was passed in 2022, no? So, Yes. mag 4 years na siya almost kasi 2026 na. Paano po ito? How does this come into play with RA 9003? At siguro ano po siguro yung parang dapat mas tandaan ngayon ng mga tao? Dapat ba parang palitan na nila yung thinking na RA 11898 na lang kasi may amendment na? O parehas ba silang active? Ano po bang maipapayo nyo sa mga tao? Lalo na doon sa mga ngayon pa lang na-encounter yung EPR. Yep. Parehas na active yan because, of course, RA 11898 is only an amendment to RA 9003 and ang objective talaga niyan is to enhance, to augment Republic Act 9003. So hindi niya ni-repeal, hindi niya pinalitan, kundi pinapalakas niya. Kaya nagkaroon ng EPR law para palakasin palalo yung ecological solid waste management. In particular, sir, ano po yung pinapalakas ng EPR Act natin? Ang pinapalakas niya ay yung sa plastic waste. Plastic waste. Kasi nag-umpisa naman yan dahil napag-aralan natin na despite Republic Act 9003, despite all the rules and the laws that we were trying to comply with, ganun pa rin kalaki yung problema natin, especially on marine litter. Marine litter. Yan. So, yun ang ating, kumbaga, naging trigger. In a way, yes. At kasi naging focus dahil, well, hindi siya good news but we all know na may lumabas na study na the Philippines is one of the biggest contributor to marine litter, di ba? All over the world. And nung tignan niyan, alin ba yung composition ng marine litter, karamihan plastic. Okay, so doon nag-umpisa yon sa ano ba yung pwedeng gawin. Ito naman, kailangan lang ma-prevent yung leakage ng plastic waste sa water waste natin. Kasi pag dumaan sa water waste, eventually they will end up in the ocean and pollute the ocean. At alam naman natin, karamihan ng mga animals, they do not know what plastic is all about. Yes. Kung pagkain yan, kakainin nila yan. And eventually, tayo, kakainin din natin sila. Diba? So, it provides really a big problematic situation for all of us at the end of the day. So, napag-isipan yung 11898 at alam naman natin na syempre yung plastics are being produced by many of the manufacturers because kailangan yan sa packaging. Unang-una, kailangan yan as a receptacle to food, to water, beverage. So, parang naisip ng lahat na kailangan may responsibility rin yung mga nagpo-produce ng plastic because sila naman yung nakikinabang in the first place para makapag-benta sila, makapag-distribute ng kanilang mga products. So, kaya nga sabi, bigyan naman natin sila ng responsibility. And the first responsibility is at least a certain portion of the packaging, of the plastic waste that they produce, kailangan tumulong sila para ito ay ma-retrieve at ma-divert from the oceans at mapunta sa recycling and upcycling. Because alam naman natin, these are materials that can actually be recycled or upcycled. Diba? So, they are mandated to have sa first year 20%,
40%, 60%, then up to 80% of whatever they produce na kailangan makolekta at madala sa circular economy. So sir, itong EPR po, no, para sa kalinawan ng lahat, ang primary, let's say, audience nito ay yung mga kumpanyang nagpo-produce ng plastics. Hindi rin. Hindi rin naman. Sila yung target na dapat tumulong. Tumulong, yes. Tumulong by way of funding, by way of coming up with programs. Yes. So that yung infrastructure at saka yung mga pamamaraan para makolekta at makuha uli yung mga waste from the consumer. Kasi post-consumer waste yung tinitingnan, ay maibalik sa circular economy. So, yes, mandated ang obliged enterprises. Pero yung obligasyon hindi lang pa rin naman kanina. It's still yung tao pa rin, yung waste generator, sinisigurado lang na yung waste generator pag siya ay nag-segregate at ilalagay niya sa recycling or upcycling, this is supported by the industries, di ba? Through funding or through programs. So parang pinapakita po natin ngayon, no, na kung dati sa RA 9003, ang sinasabi lang natin ay i-segregate yung plastics or kung ano mang mga waste. Pero kung sa plastic side, segregate siya na maayos, isalansa ng maayos, ilagay sa isang category. Sa RA 11898, sinasabi natin na gawin nyo yun kasi may pupuntahan na siya. Yes. Sinasabi naman na, susuportahan na kayo ng mga manufacturers. Susuportahan na kayo ng obliged enterprises because they are now mandated to come up with programs. Ayun po. Kaya rin po siguro dumadami or lumalakas yung conversation natin, no, when it comes to plastics. Kaya rin po siguro tayo na dito kasi gusto natin pag-usapan. Gusto natin ipaintindi sa audience natin. Pero at the same time, parang lumalakas din kasi yung tawag ng sambayang Pilipino na magkaroon tayo ng let's say pagtingin ulit dito sa especially sa plastic waste, lalo na medyo matunog ngayon yung nagiging collateral damage ng plastic waste natin, no, hindi lang dun sa biological sphere sa mga sa mga hayop, kundi dun sa ano na rin sa mga pagbaha. Nakikita natin. More than anything is the realization dapat na yung waste producer ay yung tao. At siya dapat ang may responsibilidad at gumawa ng paraan para yung kanyang waste ay ma-handle ng tama. So that should be the frame. At yun din yung sinasabi natin na kailangan ng actually behavioral change at kaya nga tayo nag-uusap dito para maparating sa tao na hindi kasalanan ng plastic. Tama. Hindi naman buhay yung plastic. Tama. Hindi naman problema ng plastic. Tayo, yung tao na nagpo-produce na gumagamit, tayo yung source ng problem. Na pag ito lang, kunwari hawak-hawak ko yung isang plastic at ilalagay ko sa tamang lagayan at ito'y mapupunta sa circular economy, hindi na siya problema, naging resource pa siya. Kasi kaysa gumamit ng virgin materials, coming from China to produce another product, coming from plastic, i-recycle na lang ito para magagamit. So nakatipid pa tayo, na-save pa natin yung mga virgin materials that are supposed to augment yung need natin for these raw materials. Di ba? Pero kung ako bilang Pilipino, itong hawak kong plastic na to, tinapon ko sa kalsada, ilang million ba tayong Pilipino? 120 million. Ibig sabihin, yung tinapon ko sa kalsada na yon, pag umulan, saan pupunta? Pupunta sa kanal. Di ba? Naklag yung kanal. Kung 120 million tayo, tigi isang wrapper lang. So 120 million wrappers naklag na. Pag daloy ng tubig, syempre itutulak niya yan sa ocean, marine litter na yon. Pero bago makarating doon, kailangan ng malakas-lakas na bagyo. Bago makarating yun, magbabaha muna. Babalik muna sa atin uli yun. Kaya yung basurang tinapon mo, totoo naman, babalik sa'yo. Babalik at babalik. No? So, meron ding, sinasabi natin dito, meron din talagang personal responsibility, no? Na gusto nating i-ensure na bawat isa sa mga Pilipino ay, kumbaga, ine-embody, isinasabuhay. At hindi po mahirap ang hinihingi natin, no? Maayos lang na pagsasalansan ng mga basura, malaking bagay na sa mga initiatives natin. At yung
mga batas natin at yung mga sangay ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno tulad ng commission ay nandyan para siguraduhin na yung pag-practice natin personally ay mata-translate into systemic improvement sa atin. Yes. Opo. Sir, punta tayo dun sa dun sa community behavior social change, no? Ang sabi niyo nga po isang napakalaking bagay ngayon na madalan natin yung Pilipinas as a whole towards a certain state or certain point na talagang malay na sila, na talagang hindi mo na kailangang ipagdikdikan, no, na ayusin ang pagtapon ng basura. So, ano ba sa tingin niyo, sir, yung nagiging challenge? Bakit ganun? May mahirap, bakit may resistance siguro kung matatawag? Hindi ko naman masasabing resistance because Sige, sir. ako naman naniniwala na ang Pilipino ay likas namang mapagmahal, no? Mapagmahal sa kapwa of course, but also mapagmahal sa environment at mapagmahal sa bayan. So it's not probably being resistant, but at the end of the day probably just to realize na ito na ngayon ang kailangan bantayan niya ang sarili niya para gawin itong isang bagay na to. Siguro na-spoil lang tayo, di ba? At some point in time, akala natin walang epekto yan, sige lang tayo na sige. Pero ngayon, hindi na talaga pwede yung ganong attitude, hindi na pwede yung ganong behavior. So, there has to be a change in behavior, and the change in behavior is, alam naman natin, not really because they are resistant to being good to Yes. environment, but in general, siguro resistance sa change. It's a resistance to change, yes. Pagka out of your comfort zone, kung noon hindi mo iniisip yan, ngayong iisipin mo na, marami ka pang kailangang isipin, doon nagkakaroon ng konting problema. Opo. Kaya nga yung message ko na palagi, paulit-ulit, ang sinasabi ko ay ini-equate ko ito doon sa NIMBY. Diba? Yung NIMBY, yan, matagal nang usapin yan. Ang NIMBY, ibig sabihin, acronym yan Not in my backyard. Not Diba? in my Kasi noong backyard. dumami ng basura, naghanapan na ng kung saan ba ilalagay ang basura na yan. Dito ba? Sa community na to? O ganun. So nagkakaroon ng mga protesta. Yung mga nagpo-protesta, ang sinasabi nila, NIMBY. Don't put it in my backyard. Okay. Diba? Sige po. So ganun ang usapin yan. Matagal sa Germany, sa US, sa Philippines. Ganun naman ang history Diba? Ayaw ng tao ng basura mo. Diba? Tama naman. NIMBY, not in my backyard. Pero ang sinasabi ko nga ngayon naman, itong panahon na to, dapat magkaroon tayo ng new NIMBY. Okay. Ang Ano new yan, NIMBY sir? naman ay now in my backyard. Okay, Diba? sir. Hindi para dalhin mo yung basura mo sa backyard ng iba kasi NIMBY nga, ayaw nila yun Kundi, yung new NIMBY, now in my backyard, aayusin ko na. Dito sa bakuran ko yung sarili kong basura para hindi na ito pumunta sa ibang Bakuran. backyard. Oo. Pupunta na sa circular economy. Gandang Oh, pakinggan yan, di ba? sir. Opo. Kaya yun ang advocacy na sinasabi ko palagi, yung healthy earth lifestyle, yung lifestyle mo, kasi ganun naman, di ba? Sino ba naman ang ayaw maging katulad mo? Fit na fit, di ba? Lahat naman tayo, yun ang pangarap natin. Pero ang hirap, di ba? Opo. Hindi naman dahil resistant ka, pero napakahirap talaga kung minsan na Paano maging magsimula, disiplinado, masimulan, lalo na. Kaya gusto mo mang maging fit, kung minsan hindi mo magawa. Gusto mo mang ayusin yung basura mo, hindi mo rin magawa. Kasi nga, medyo hindi naman dahil resistant ka, kundi may konting change, may sacrifice. Kailangan, di ba, ano ba sinasabi pag may sakit? Change in lifestyle. Di ba, para bumaba yung iyong cholesterol, bumaba yung iyong sugar, kailangan may change. May sacrifice. Opo. So, ganun din ito. Healthy earth lifestyle, ang ibig sabihin, medyo changes sa lifestyle nating mga Pilipino para maibsan yung problema natin sa waste management. Which is, now in my backyard, ayusin ko ng basura ko para paglabas, hindi na siya maging problema ng iba. Tama. Maganda po yung yung naituro niyo. Pati ako first time ko rin pong marinig yung bagong NIMBY. And I think maganda nga po siyang maganda siyang point na maisip ng mga tao na pwede ko siyang simulan pansarili lang. Correct.
So, hindi kailangan na mamumulot ako ng basura lagi sa Yes. sa labas. Yes. Kung yung pansarili kong consumption na iaayos mo, hindi siya nagiging problema ng iba. Correct. Nababawasan. Kaya Yes. yun, yung problema na kailangan isipin ng Correct. iba. So, maganda po yun, sir, no? Thank you po for sharing that. Pagdating po dun sa pagpapadali na nitong change na to. I agree with you, sir. Siguro yung wording ko nga po ang nagdala. Pero agree din po ako na hindi naman sa ayaw tumulong ng mga tao. In fact, kami po sa Restore actually, kung i-share ko lang, pag nakakausap namin sila, minsan ang hinahanap lang nila way para makatulong. Correct. Paano ba namin to masisimulan? Kasi hindi rin sila as aware. Yun nga po, kaya rin po tayo gusto nating i-share sa ating audience, no? Yes. Kasi gusto natin mas marami pang makaalam nito. Para po mapadali yung kanilang journey, pwede pong mag-start, ayun nga pa, yung now in my backyard, no? Isipin ng mga pansariling consumption. Meron pa po ba kayong na-encounter dito sa commission or sa inyong work dito sa industry, mga pamamaraan, hindi lang personal, maaring ginagawa din ng ibang players natin sa industry, no? Mga pamamaraan na maaring makatulong para mapadali yung journey ng ating mga kababayan towards circular economy. Yeah, marami actually. Marami po. At kaya nga ako pumayag din na ganitong interview at para mapasabi sa lahat na hindi na tayo nagkukulang sa mga availability ng help, ng tulong, mga new technologies, mga bagong pamamaraan at saka mga volunteers, mga tumutulong. Marami na yan. At tayo kung magtulong-tulungan lang talaga ay makaka-form tayo ng movement na tutulong para sa lahat. Isa nga po sa nakita namin sa Restore minsan, baka kailangan bigyan sila ng baby steps nga eh. Correct. Ganyan. Kasi kung kunwari sasabihin natin, huwag na gumamit ng plastics. Yeah. Ganyan. Para sa kanila, hindi nila matatrack kung or hindi nila ma-picture out kung paano sila mabubuhay na hindi talaga sila gagamit ng plastics. Medyo Yes. kailangan i-transition. Yes. po, May tama yung sabi mo nga, baby steps, no? And talking about yung mga pamamaraan, no? Yes, So ang sir. dami nang mga help, ang dami ng mga technologies, ang dami ng mga volunteers, ang dami ng mga systems na naiisip. And siguro ito lang ay mabigyan natin ng chance na mag-succeed by ourselves participating, di ba? Okay. Ang pinakauna diyan, pinag-uusapan. Bakit ko hiwalayin ng basura ko pagdating naman ng truck, pagsasama-samahin naman doon? Well, sige, kasi hindi naman natin 100% na kaagad lahat ay segregated collection at siguradong hiwalay yung basura kahit binigay mo. Pero pag ikaw mismo ay inihiwalay mo yan, kunwari sa community mo, wala pang segregated collection. Pero kung ikaw mismo ay inihiwalay mo na yan at binigay mo sa truck, tama yan, nagsama sila sa isang truck, pero sa totoo lang, yung palero, pinaghihiwalay din naman niya yun eh. Bakit? Dahil yung recyclable, nabibenta niya sa junk shop. So at the end of the day, pagka yan hiniwalay mo at binigay mo sa kanya, magpapasalamat siya sa'yo. At ikaw natutulungan mo siya. Kasi hindi na niya kailangang hiwalay. Nakita niya, binigay mo, nakahiwalay yung plastic. Lalagay na niya doon sa corner kung saan may plastic. Tama. Di ba? Yung naman dito na. Kaysa pinagsama-sama mo yan, bubuksan niya yung madudumi yung kami niya. Saan ba yung plastic dito? O hihiwalayin din niya. May effort So, pa sila. hindi valid na sabihin na paghiwalayin ko pagdating ng truck, pagsasamahin. Kasi sa totoo, pinagsasama lang yan because iisang truck yan. Pero sa totoo lang, yung palero, hinihiwalay din niya yan. Kasi pagkakakitaan niya. So, tulong mo na lang sa kanya, ay hiwalayin mo na para hindi na siya mahirapan. Opo. Yun siguro, para siguro misconception ito sa mga kababayan natin. Especially, siguro po, ito nakita ko personally dito sa Metro Manila. Very advanced naman na kasi ang ating mga pamamaraan dito sa Metro Manila at gusto nga natin to i-replicate sa ating different regions na tama nga kayo, sir. Isa lang yung truck, totoo, pero
marami pa itong pupuntahan na Correct. iba't ibang lugar. So, pumupunta to sa mga materials recovery facility. Yes. Tama, sir, no? Yes, yes. Tapos, pagdating sa materials recovery facility, doon nagsa-start further segregate ang ating mga palero, ang ating mga waste workers, no? Na employed ng city o merong mga private institutions na tumutulong dito, no? So, malaki ang maitutulong, tama, sir, na kahit nakikita nila na isang truck lang ang ginagamit ng ating city hauling, importante pa din na mag-segregate sila. Yes, may effect pa rin. May effect May pa positive effect pa rin. This is not to give an excuse. Dapat, dahil sinasabi naman ng batas, dapat segregated ang waste, tapos segregated ang collection. We must comply with that. Yes. Pero, ang sinasabi ko naman, in some areas na hindi mo talaga mapigilan yon. Ibig sabihin, kunwari, merong mga economic constraints naman. Hindi naman lahat ng areas, lalo na sa Pilipinas, ay kayang gawin yon. Yung mga fourth-class municipalities, yung mga talagang municipalities na wala naman talagang budget, totoo din naman yon. So, makakatulong pa rin tayo. Di ba? And not make it as an excuse. Yung iba kasi, excuse na nila yun. Tama. Ganyan. Pero sa totoo lang, hindi mo na kailangan isipin yun eh. Basta isipin mo yung sarili mo. Now in my backyard ka muna. Sino yung nagsabi? Si Mahatma Gandhi ba yun? If you want a positive change in the world, just start with yourself. Yes. Successful din, di ba? Tama po. Oo nga po, no? Parang, or yung pinaka-basic na hindi porke ginagawa siya ng iba, gagawa ko ng masama. Correct. Yun. Tama nga naman po yun. Sir, i-extend ko lang po at gusto ko po sanang pumunta dun sa importance ngayon ng mga innovations. Yes. No? So, marami tayong mga lumalabas na innovations pagdating sa recycling, syempre. Ngayon nga po, ini-introduce na natin na hindi na lang bote ang mga nare-recycle na plastics, maski yung ibang mga dating considered na residual plastics ay may potential na. Yes. So, tama po sir, ang term natin dito sa Commission at sa DNR ay residuals with potential for upcycling. Yes, Tama po, no? yes. So, yan. Ganun din po ang ginagawa namin actually sa Restore. Ang focus po namin ay yung mga plastics na yon para ipagbigay alam sa lahat. Ito po yung mga plastic sachets, mga plastic bags, even yung mga bubble wraps. Naku, usong-uso po ang, ang online shopping. So, mayroon na po tayong pinapakilala na innovation sa mga tao na pati yung mga plastics na yon ay meron nang pwedeng puntahan at gusto nating isalansa ng maayos, no? Probably will give an incentive sa mga kababayan natin at sa mga eco-warrior kung bakit nila ginagawa ito at bakit nila susundin yung segregation at source. So yung pagbigay po natin ng incentive, nakikita natin na positive ang nagiging response ng mga tao sa strategy na to. Paglagay ng incentive, gawing digital, ang pamamaraan ng pagkolekta o pagbigay ng incentive, whichever. Both po, no? So, ito po, nakita nyo sa inyong experience na talagang nagre-respond ang mga tao. Yes. No? At nakikita nyo po ba na magtutuloy-tuloy pa po ito? Na itong ganito, parang, basically, kung magtutuloy-tuloy pa po itong ganitong trend na mas magiging digital pa, mas magiging incentivized pa ang participation ng mga tao. Definitely. And kung ma-channel din natin yung ibang funding doon sa paghikayat ng behavioral change, dapat gawin natin para matulungan itong mga ganitong initiatives. Okay. Sige po. Sir, siguro po we are ayaw po naming masyadong kainin ng oras niya dahil alam namin very busy po kayo, no, sa commission. Siguro ilang mga questions na lang po tayo, especially on the future of the commission, of our implementation of both RA 9003, RA 11898. No? Siguro sir, ano pong masasabi niyo po na outlook ng commission in, let's say, yung sa inyo pong term, I heard po you just started your time as the commissioner po, no, of the National Solid Waste Management Commission. Ano pong nakikita niyo pong path
or vision para sa commission at para sa implementation nitong mga nasabi nating batas? Yeah, it's true na I'm the newest commissioner. I've just been appointed, pang second year ko pa lang ito. Apo. And I'm coming in nga during the 25th year anniversary of RA 9003. But I've been with the industry for such a long time. Started nung as old as the RA 9003 itself. Kasi nung pumasok ako sa industry, ay yun din yung time na nagkaroon ng Payatas Trash Slide, and that pushed yung pagsasabatas ng Republic Act 9003. And so after many years of working in this industry, and then I was given the fortunate chance of serving also the government as commissioner. Actually, private sector representative. I'm just part of the commission, pero I'm not with the government. Private sector pa rin, and we are just helping. And so based on that, I've been working for such a long time also in waste management. And I know na kaya nga na-pass yung RA 9003, but because of the Payatas Trash Slide, no? Parang ito response natin. Yung EPR law naman is a response to the marine litter. So diyan mo masasabi na tayo mga Pilipino talaga, ano naman, we are conscious and we respond properly. Unfortunately, I'm sure you have heard about the landfill that or sabi nga nila hindi naman siya landfill talaga. Some of it describe it as also an open dump site, yung nangyari sa Cebu, which is very unfortunate, which is kung iisipin mo ay repeat of the Payatas Trash Slide. So para bang kasi we were preparing to celebrate naman kahit papano yung 25th year anniversary, because I know because I've been in the industry, maraming nagtumulong dyan. Yung iba, wala na. They went on. But marami silang nagawa na tulong regarding ecological solid waste management, Republic Act 9003 implementation. So we wanted to give posthumous awards. We wanted to thank those who have helped. Unfortunately, this is next week. Unfortunately, nangyari nga yung sa Cebu. And for a little while sa commission, medyo malungkot kami. I was kind of sad na nangyari yun, no? Parang 25 years. Ganun pa rin, no? There was a repeat. Okay, so until finally, just this afternoon naman, may nakausap ako na foreigner. Di napag-usapan din yung nangyari sa Cebu. Sabi niya sa akin, in some other countries, not the Philippines, but in some other countries, yung nangyari sa Cebu is a regular occurrence. Sabi niya, ayan, diba? And so pumasok sa isip ko, because of RA 9003, it took another 25 years bago siguro nagkalimutan ulit or whatever. So we need to do more of this para mapaalala na yung RA 9003 was the trash slide. At para mapaalala ulit na mukhang kinakalimutan nyo, nagkukulang uli kayo, you have to do this again. It's so sad that it happened. Of course, innocent lives were lost. But at the end of the day, yung realization ko na paano pa kung walang RA 9003? Baka katulad tayo ng ibang bansa na sasabihin, normal lang yan dito sa ibang bansa, di ba? Ito, foreigner yung nagsabi sa akin na, wait, ito is, parang napaka, hindi siya ordinary sa inyo. Ibig sabihin, we've come a long way na. We've also come a long way into preventing it. So, although it happened, which is unfortunate. Probably if you try to think of all the other happenings that it prevented, kasi from the implementation of RA 9003 up to now, marami na rin tayong nagawa. Ang dami na tayong naging achievements in following the law. And so probably that also eases our hearts and mind na siguro, yes, it's very unfortunate, but siguro there is still hope naman. Ang ganda nung nasabi niya, sir, no? Na siguro maganda ring pagpapaalala sa mga tao na nandyan yung batas, nandyan yung mga komisyon, mga ahensya ng gobyerno para i-implement yung batas at gumagana siya
maaaring maraming problema na lumalabas, maraming problema pa na kailangan harapin. Pero wala na tayo sa starting point. Correct. Kumbaga. Oo. So, sabi nga nung mga kabataan ngayon, no, unfortunately, hindi na po ako part on. Pero malayo pa, No, pero malayo na. malayo na. Malayo na, pero malayo pa. Opo, pwede rin. Yan. So, Yeah. nasa pagtingin din natin Correct. kung paano natin ma-appreciate ito. Siguro, last words na lang po, no, para sa ating mga viewers, para sa ating mga listeners, patungkol sa ating celebration ng National Zero Waste Month. Yeah. And para sa celebration ng 25th year ng RA 9003 at pagpapaalala na rin sa ating mga viewers. So, sige po. Yeah, thank you. And again, for this opportunity, maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong pakikinig. And I'm hoping na kahit papano, we were able to share our knowledge. I'm very glad that this is happening because at the end of the day, I think it's really important to communicate to all of you. At alam nyo po, pagpasok ko dito sa commission, meron akong na-realize na isang bagay. Tulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, I've been working in the industry for such a long time and marami akong naging invitasyon na magsalita o pumunta sa ibang bansa para tumingin. Siyempre, pinapakita nila yung kanilang practices, yung kanilang technology and everything else. At, it crossed my mind, no? Many times, kunwari, napunta ako ng Germany, napunta ako ng Japan, sa mga ibang bansa talaga. At pinapakita nila yung ginagawa nila. And it came to my mind, ano ba? Mas matatalino ba itong mga to kaysa mga Pilipino? Alam ko naman tayo mga Pilipino, tayo nga yung nabre-brain drain Dahil yung mga OFW were actually serving the world, helping the whole world. Pero bakit tayo hindi natin matulungan yata ang sarili natin? So, parang iniisip ko, hindi naman sila mas matalino sa atin. Hindi sila mas magaling sa atin. Especially yung mga government workers, katulad ko nga na nasa implementation na. Bakit sila kaya nilang gawin yon, na-implement nila, pero kami sa Filipino, bakit hindi namin kayang gawin? So that's one of the basic questions that I've been asking until I realized one time, mas madali kasi trabaho po nila. Dahil yung mga citizenry, yung mga tao ay tumutulong right in their own backyard. Kumbaga, kung sila ay nagsabi na segregation at source at ayusin nyo ang mga basura nyo sa mga bahay nyo, sa mga opisina, sa eskwelahan, ginagawa po kasi ng mga tao. Sa Pilipinas, hindi lahat sumusunod. Kaya naman, kahit ho mas magaling tayo kaysa sa ibang bansa, sa ibang nationalities, ay mas nahihirapan pa rin po tayo because hindi tayo nakakapagtulungan. Di ba? Pero kung tayo po ay magtutulungan, may ibsan din natin ang mga trabaho na kailangan gawin at mga problema na hinaharap ng ating gobyerno. Hindi pwedeng bahala na si Mayor dyan. Bahala na si BBM. Wag po ganon. Mag-umpisa tayo sa sarili natin, right in our own backyard. If you want change, then start with yourself. So, ibabalik natin, no? Yung new NIMBY. Yes. Now in my backyard. Opo. Sisimulan natin sa ating backyard. Yes. Ganun po. Okay. Okay. So, that's it. Again, Attorney Yes, Gamas, thank you very much Thank you po very much. sa time. Yes, And yes. yun po, para sa ating mga viewers, abangan po natin yung next natin na magiging speaker para pag-usapan naman kung anong experience sa industry side. So, tutukan natin yan sa Restore TV.